Kung sadyang ipinanganak na nag-uumapaw ang buhay sa drama. Isa dyan ang dalagitang si Diana. Ulilang lubos sa napakaagang edad pa lamang. Siya ay 10 taong gulang nung maaksidente ang nanay at tatay. Kinupkup nga ng tiyuhin ang matandang binata pero hindi rin nagtagal ay pumanaw rin ang nag-iisa niyang kamag-anak. Kaya napilitan si Diana na manirahan sa pamamahay na hindi naman niya kagustuhan at ang mga nakatira ay hindi naman din niya kaano-ano. At ang kawalan nila ng ugnayan sa dugo ay siya naman talagang ipinararamdam sa kawawang dalaga. Kung ano ang gagawin niya, kung paano niya ito titiisin at malalagpasan. Atin na pong sisimulan sa araw na ito sa Sana Lord ngayong Miyerkules sa pangmalakasan mga kapatid. Ang isang kwentong sinulat ni Ginoong Vincent Manrique na makikipagbuno sa mga usapin ng pagmamalupit, pagtitiis, pag-unawa at pagpapatawad. Ito na po ang kwentong pinamagatang Ulila for Life. Tito Tonyo, saan ka man naroroon ngayon, gusto kong malaman mo na sobra-sobrang pasasalamat ko sa pagmamahal at paggupkup mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit kailangan mawala ka kaagad pero pangako, magiging matatag ako. Kahit mag-isa na ako sa buhay, magiging matatag ako. Narito na yata si Mang Norberto. Sa kanya ako inahabilin ni Tito Tonyo bago pa siya malagutan ng hininga. At nangako naman si Mang Norberto na hindi niya ako pababayaan, lalo na't wala akong kakilalang mga kamag-anak ko. Kayo pala, Mang Norberto. Pumasok po kayo. Oh, Diana. Nakahanda ka na ba? Ito na ba ang lahat ng mga gamit mo? Hayaan mo. Kung may makakalimutan ka naman dito, pwede tayong bumalik. Salamat po sa pagpayag niyong kupkupin ako. Wala na talaga kasi akong matutuluyan eh. Si Tito Tonyo lang ho yung kamag-anak na kakilala ko. Walang anuman, Diana. Sinabi ko na sa iyo na ito ang pangako ko sa Tito Tonyo mo. Ang matalik kong kaibigan. Napakabait ng Tito Tonyo ko. Nung namatay sa aksidente ang mga magulang ko, 6 na taon nang nakakaraan, hindi siya nagdalawang isip na alagaan ako. Dahil sa akin, hindi na siya nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Kaya nang mawala si Tito Tonyo, sobrang nalungkot ako. Naging mabuting tao ang Tito Tonyo mo. Siguradong magiging mapayapa ang kanyang kaluluwa saan man siya naroroon ngayon. Alam kong hindi rin siya mag-aalala sa akin dahil nariyan kayo para tuparin ang kanyang huling hiling. O siya, kung handa ka na, umalis na tayo. Pero dumaan muna tayo sa sementeryo bago tayo umuwi sa bahay namin. Sige po, Mang Norberto. Halika na, Diana. Pumasok ka. Pasensya ka na dito sa bahay namin. Hindi ito kalakihan pero siguradong magiging komportable ka rito. Maganda nga po itong bahay niyo, Mang Norberto. Malaki at malinis. Halika. Sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka maiinip. Halos kasing edad mo ang bunso kong si Leia. Magkakasundo kayo noon. Minda! Nariyan ka na pala. Halika. Nandito na si Diana. Magandang araw po, Ma'am Minda. Norberto, mag-usap muna tayo. Hihintayin kita sa kusina.
Mang Norberto, galit po yata ang asawa niyo. Sigurado po bang okay lang na narito ako sa bahay niyo? Oo naman. Mukha lang masungit yon pero mabait yun. Sandali lang ha. Maupo ka muna. Pupuntahan ko lang si Minda. Diyos ko, Norberto. Tinotoo mo nga. Inuwi mo nga dito ang pamangkin ng kaibigan mo. Ang hirap na nga ng buhay. Nagdagdag ka pa ng pagkakagastusan. Minda naman. Napag-usapan na natin to. Pansamantala lang natutuloy dito sa atin si Diana. Wala na siyang ibang pamilya dito sa lugar natin. Wala akong pakialam. Hindi siya pwede dito. Aba, ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin, ha? Ng mga kaibigan natin. Baka akalain pa nila na anak mo sa labas ang Diana na yan. Anak sa labas? Bakit naman? Paano ko magkakaanak sa labas? Minda naman. Ewan ko! Basta! Sa iba mo na lang paalagaan yung babaeng yan. 16 na siya, di ba? Kaya na niyang mamuhay mag-isa. Bigyan mo na lang ng panggastos tapos bahala na siya sa buhay niya. Minda, hinaan mo naman ang boses mo. Baka marinig ka ni Diana. Naku! Wala akong pakialam kahit marinig niya ako. Minda, pamangkin siya ng taong nagligtas sa akin. Naiintindihan mo ba? Iniligtas ako ni Tonyo sa operasyon namin. Sinalo niya ang bala na dapat ay para sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka ako ang namatay. Kahit na. Napakabuti ng kaibigan kong yun. Ang tanging hiling lang niya ay huwag pabayaan ang kanyang pamangkin. Ibinigay niya sa akin ang buhay niya. Ipagkakait ba natin ang kahilingan ni Tonyo, Minda? Ipagkakait ba natin? Ito pa ang ulam at kanin. Diana, kumain ka ng kumain ha. Bili ni tatay. Huwag ka mahihiya. Dito ka natitira kaya ituring mo na parang bahay mo na rin to. Salamat, Kuya Amboy. Teka lang. Kuya, anong sinasabi mong dito na siya titira? Diba sabi ni tatay kanina bago siya bumalik ng presinto, pansamantala lang daw? Hindi ba, Nay? Oo, pansamantala lang naman. Medyo OA lang tong Kuya Amboy mo eh. At ikaw naman, Diana, huwag kang masyadong assuming. Hindi mo rin kailangan magpakabait ng husto para kunin ang loob namin. Tama si Nanay Diana, kaya ikaw, huwag mo masyadong pakialaman yung kwartong tinutuluyan mo ngayon kasi hindi ka naman permanenteng tutuloy dito. Nay, Leia, ano ba naman kayo? Hindi niyo kailangan sabihin kay Diana. Pag nalaman pa ni tatay ang ginagawa niyong ito, tingin niyo ba matutuwa siya? Ay naku, Kuya Amboy, nakakainis ka. Okay, fine. Tapos na akong kumain. Alis na ako. Nakakawalang gana naman kasing kumain, Amboy. Kung ano-anong sinasabi mo dyan, makaalis na nga rin dito. Sorry, Kuya Amboy, nawala na sila ng ganang kumain dahil sa akin. Huwag mo silang alalahanin. Sa una lang ganun na mga yun. Siya, sige na. Kumain ka na ulit, Diana. Nahihiya ako na nandito ako at nakikitira sa bahay ni Mang Norberto. Ramdam ko na ayaw sa akin ang asawa niya at anak niyang si Leia. Lagi kong napapansin na nakatingin sila sa akin na parang inoobserbahan lahat ng kilos ko. Ano bang dapat kong gawin? Gusto kong makisama ng maayos sa kanila pero hindi pa man ako nag-uumpisa. May negatibong komento na agad sa akin ng mag-ina. Saan ba ako lulugar? Sobrang hirap na nga na walang pamilya. Mas mahirap pang nakikitira. O
ano na, Diana? Ayos ka pa ba sa bahay na nilipatan mo? Alam ko, kahit nakangiti ka ngayon, nahihirapan ka dun. Oo, tama ka, Ronnie. Nahihirapan nga ako sa pakikisama. Pero wala naman akong choice. Ako dapat ang mag-adjust. Pasasalamat ko na rin yun sa kanila dahil sa kinupkup nila ako. Kinupkup ka nga. Hindi naman maganda ang trato sa'yo. Ang mga tao nga naman, oo. Kung pwede nga lang tumira ka sa bahay namin, hindi mo na kailangan magtiis dyan. Ay naku, Ronnie, lakas talaga ng tama mo. Magkaedad lang tayo, pareho tayong minor de edad. Pag tumira ako sa inyo, kahit pa nga ba isa kang Barbie, papagalitan ka pa rin. Naku, oo. Tama ka dyan, Diana. Ay naku, basta. Huwag ka na mag-alala sa akin, Ronnie. Kaya kong sarili ko. Mabait naman sa akin si Mang Norberto, pati yung panganay niyang anak, si Kuya Amboy. Halos 6 na buwan ko na rin silang kasama. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? Makakasundo ko rin siguro si Aling Minda pagtagal. Ay, kakaiba talaga sa lahat ang mga kaibigan ko, Diana. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mo, nananatili ka pa rin positibo. Sana all na lang talaga. Ronnie, salamat sa pagbisita mo sa akin, ha. Ang layo ng biyahe mo pero dumating ka talaga para makita ako. Diyos ko, Lord. Ano ba naman yung 2 oras na biyahe, no? Kahit ba sumakit ang likuran ko at nagmukha akong espasol sa dami ng alikabok sa biyahe, masaya na ako. Makita lang kita, girl. Halika, umorder pa tayo. Ililibre kita ng ice cream. Halika, Lea. Samahan mo ako sa butika at may pinapabili ang tatay mo. Wait lang, Nay. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Si Diana yun, ah. Aba, oo nga, no. Nagpaalam sa akin yan na may pupuntahan lang eh. Yung pala'y makikipagkita lang sa lalaki. Nako, Lea, huwag kang gagaya sa babaeng yan. Siyempre naman, Nay. May mga magulang ako nangangaral sa akin. Di tulad sa Diana na yan. Ay, sa bagay, tama ka. Lumaki sa maling kapaligiran ng babaeng yan. O sige, picturean mo at ipakita natin sa tatay mo ang ebidensya. Ay nako, ayoko mag-alaga ng babaeng malandi. Baka mamaya mabuntes pa yan nang wala sa oras at masisi pa tayo. Ay nako, Nay. Totoo, mapipintasan pa yung pamilya natin dahil sa kanya. Ay, hindi mangyayari yun. Dahil ngayon pa lang, mapapalayas natin siya sa bahay natin. Patay ka ngayon, Diana. At umuwi ka na rin, Diana. I mean, dapat nga hindi ka na umuwi eh. Nasiyahan ka ba sa pakikipag-date mo, ha? Date? Leia, hindi naman ako nakipag-date. Binisita lang ako ng kaibigan ko sa dati kong lugar. Hay nako, Diana. Yan ang masama. Ang nagde-deny pa kahit booking na. Alam mo ba, ayoko sa mga katulad mong kebata-bata pa nakikipagnobyo na. Pero Aling Minda, hindi ko naman po talaga nobyo si Ronnie. Ang totoo nga po. Hoy, Diana! Wag na wag mo nga kinokontra ang nanay ko. Wala ka talagang galang. Heto na ako. Ano bang pinag-uusapan nyo? Papasok pa lang ako sa bahay. Naririnig ko na agad kayo. Ay nako, Norberto, itong si Diana, huling-huli na sa akto, nagde-deny pa. Pangangaralan ko lang sana ng konti, ayan at mas mataas pa sa akin ang boses. Oo nga, Tay. Bata-bata pa kumikiranking na. Hindi man lang naisip na sa ginagawa niya baka mapintasan din tayo na kumupkup sa kanya. Ako nga hindi nagpapaligaw eh. Pero hindi naman po talaga ako nakipag-date, Mang Norberto. Si Ronnie po yung kasama ko, yung sinabi ko po sa inyo noong isang araw. Ah, yung Ronnie na ba yun ang kasama mo? Natuloy din pala siyang bumisita sa'yo, ha? Opo, siya nga. May padala nga siyang mga kakanin. May pwesto po kasi ang nanay niya sa palengke. Nako, mukhang masarap yan, ha? Dapat inimbitahan mo rito yung kaibigan mo. Nung makausap ko siya sa cellphone nung isang araw, mas babae pa ang boses sa anak kong si Leia. Ha? Bading palang lalaking yun? Paano nangyari yun, Lea? Bakit hindi mo napansin? Abanay, ewan ko po.
Hindi ko naman napansin kung bading ba. Malayo po kasi. Ay nako, ewan ko sa inyo. Halika na, Lea. Tulungan mo na lang ako magluto. Sige po, Nay. Makaalis na nga rito. Tay, bakit niyo po ako pinapunta rito? May papakisuyo sana ako sa iyo, Amboy. Baka kasi hindi ako makahanap ng ATM mamaya dahil may pupuntahan kaming operasyon. Ikaw na lang ang mag-withdraw ng pera sa ATM. Kailangan niya ng nanay mo. Sige po, ako po ang bahala dito. Tay, anong oras kayo makakauwi mamaya? Alam mo naman, Tay, na komportable lang si Diana sa bahay kapag naroon tayong dalawa. Ewan ko ba sa nanay at kapatid mo? Masyadong pinag-iinitan si Diana. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi mamaya. Pagtapos pa ng operasyon namin sa pasugalan mamaya. O siya, sige Tay. Ako na ang bahala rito. Amboy, huwag ka sanang magsawang sumuporta sa desisyon ko. Ikaw na ang bahala sa nanay at kapatid mo. Kapag pinag-initan nila si Diana, alam mo namang utang ko ang buhay ko sa Tito Tonyo niya. Ang pagkupkup kay Diana, ang paraan para makabawi ako kay Tonyo. Huwag kayo mag-alala. Susuportahan ko po kayo sa lahat ng desisyon nyo. Tumatanaw din po ako ng utang na loob kay Mang Tonyo. Dahil sa pagliligtas niya sa inyo noon at kay Diana na lang din ako babawi. Ay nako, ano ba nangyayari? Gabing-gabi na wala pa sina Norberto at Amboy. Hindi man lang nag-text sa'yo, Lea? Wala po silang text sa akin, Nay. O Diana, anong tinitingin-tingin mo dyan? Umalis ka nga dyan. Nag-aalala na nga kami ni Nanay dito. Mukha mo pa yung makikita ko. Lalong nakakainis eh. Sorry, Lea. Hindi ko naman gustong tumingin. Napadaan lang ako kasi galing ako sa kusina. Naglinis ako doon. Aba, parang masama pa yata ang loob mo dahil naglinis ka ng kusina. Natural lang na maglinis ka para makatulong ka naman dito. Pasensya na po, Aling Minda. Excuse me po. May tumatawag lang po sa akin. Nay, tingnan mo kay babaeng yan. Gabing-gabi na, makikipagdaldalan pa sa cellphone. Si Kuya Amboy, tumatawag sa akin. Bakit kaya? Hello, Diana? Hello, Kuya Amboy. Umiiyak ka ba? Diana, nandyan ba si Nanay at Lea? Hindi ko pa sila magawang kausapin kaya sa'yo ako tumawag. Bakit, Kuya? Ano nangyari? Nasaan ka? Nasaan kayo ni Mang Norberto? Bakit hindi pa kayo umuwi rito? Diana, makinig ka. Alalayan mo si Nanay at Lea. Nandito ako sa kabilang bayan. Pinuntahan ko si Tatay. Nagkaroon sila ng shootout sa operasyon nila kanina. Si Tatay, Diana. Nabaril si Tatay sa ulo. Wala na si Tatay. Wala na siya. Wala na. Ano si Mang Norberto? Wala na siya. Diyos ko, bakit lagi na lang ganito? Bakit lagi na lang ganito? Ay, Diyos ko! Ay, Norberto! Bakit nangyari to? Bakit sa'yo ba? Diyos ko, bakit? Bakit? Nay, tama na pag-iyak. Baka mapano ka na niyan. Kanina ka pa nagsisisigaw sa sementeryo eh. Kung nakikita ka ni Tatay, sigurado malulungkot po siya. Aling Minda, ito po ang tubig at ang gamot niyo na ibinili ng doktor kanina. Inumin niyo raw po ito pagkatapos ng libing. Baka raw kasi tumaas na naman ang presyon niyo. Ano bang ginagawa mo dito, Diana? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw na kitang makita? Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo yan. Oo nga. Bakit nandito ka pa
ba, Diana? Ayaw ka na namin dito. Simula nung dumating ka, minalas na yung pamilya namin. Tama. Ikaw ang may dala ng kamalasan dito sa pamamahay ko. Tulad ng kamalasan na dinala mo sa mga magulang mo at sa tiyuhin mo na namatay. Kaya ikaw din ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Ikaw! Dahil malas ka. Malas! Narinig mo si nanay? Umalis ka na rito. Umalis ka na! Teka, bakit niyo sinisisi si Diana sa nangyari? Anong kasalanan niya? Nahihirapan din siya kagaya natin. Nagluluksa din si Diana sa pagkawala ni tatay. Ano ba naman kayo? Kuya Amboy, tama naman sila. Malas talaga ako. Dahil kung hindi mamamatay ang pamilya ko at lahat ng mga taong tumutulong sa akin. Pasensya na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Hahanap na po ako ng bagong malilipatan. Mabuti pa nga nang mawala ng stress ko. Umalis ka na rito, Diana. Nay! Hindi aalis si Diana dito! Hindi siya aalis dahil nangako ko sa puntod ni tatay na hindi natin pababayaan si Diana! Dahil yun ang kagustuhan niya! Kapag pinalis niyo siya rito, sigurado ako hindi matatahimik si tatay saan man siya naroon ngayon! Napakahirap pa rin talagang pakisamahan sina Aling Minda at Leia. Swerte na lang ako kasi nandito palagi si Kuya Amboy para kampihan ako. Kinakapalan ko na nga lang ang mukha ko sa pakikitira sa kanila dahil hindi ko pa talaga kayang mag-isa sa buhay. Amboy, sigurado ka na ba dyan? Pero kamamatay lang ng tatay mo at hindi ko pa nga lubusang kilala yung nobya mo Teka, may seryosong pinag-uusapan yata sina Aling Minda at Kuya Amboy. Ano kaya yun? Nay, nasa tamang edad na po ako para mag-asawa. Ipinakilala ko na sa'yo si Christina dati pero sinangitan niyo po siya. Kaya ayaw na niyang bumalik dito. Kahit na, pwede bang huwag ka na muna mag-asawa? Paano naman kami ng mga kapatid mo kung aalis ka na dito sa bahay natin? Nay naman, buo na po ang pasya ko. Buntis si Christina at masaya lang ang kanyang pagdadalang tao. Magpapakasal muna kami sa West at doon na muna ako titira sa kanila. Sana naman po, unawain niyo po muna ako. Amboy, anak. Kasama niyo rin naman si Diana dito sa bahay, Nay. Malaki na itutulong niya sa inyo kaya sigurado ako na magiging maayos kayo rito. Masaya ako para kay Kuya Amboy. Pero pag naiisip ko na aalis na siya sa bahay na to, may isang parte ng utak kong nalulungkot at nag-aalala. Reaksyon nyo. Hindi ba kayo natutuwa na nakuha kong scholar sa paglalaro ng volleyball? Sagot na po nila yung pag-aaral ko sa Maynila, Nay. Pero Leia, wala na ang tatay mo. Ang Kuya Amboy mo naman naroon na sa Cebu at mas pinili ang Christina na yon. Tapos ikaw, nagpapaalam ka sa akin na sa Maynila ka mag-aaral? Aba, iiwan nyo na talaga akong mag-isa? Nay, alam niyo naman na matagal ko nang gusto mag-aral sa Maynila para makasali din ako sa sports na gusto ko. Huwag niyo naman akong hadlangan. Kasama niyo naman si Diana dito Huwag mo lang siyang sabihan araw-araw na lumayas. Ano ka mo? Ipagkakatiwala mo ko kay Diana. Baka nga pag-alis mo rito, yan pang pumatay sa akin Sigurado akong lalayas na rin ang babaeng yon. Nay, sorry talaga kung pasaway ako pero desidido na po ako. Uuwi na lang ako rito para dumalo pag maluwag na po yung schedule ko. Malapit lang naman ang Maynila, Nay. Ay nako, bahala ka na, Leia. Kung gusto mong iwanan ng nanay mo na tumataas na ang presyon, sige, umalis ka. Iwanan mo na rin ako tulad ng Kuya Amboy mo. Iwan niyo na ako!
Diyos ko, Norberto. Ano bang nangyayari sa pamilya natin? Simula nang iwan mo kami ng mga anak mo, eto at nagkakawatak-watak na kami. Hindi lang ikaw ang nang iwan sa akin, pati ang 2 anak mo. Aling Minda, nakaluto na po ako. Mag-almusal na po kayo. Iniwan ko mga gamot nyo sa lamesa. Kumain po muna kayo bago uminom ng gamot. Nakapaglaban na rin po ako, papasok na po ako sa school. Aling Minda? Aling Minda? Okay lang po ba kayo? Ay nako, may natira nga ang kasama ko sa bahay pero napakakulit. Aling Minda? Diana, hindi ako bingi at naririnig kita. Pwede bang huwag ka nang makulit dyan? Sinisiguro ko lang po na okay kayo bago ako umalis, Aling Minda. Nako! Kung iniisip mong mabilis ako mamamatay para masarili mo itong bahay, mali ka sa inaakala mo. Sige na, umalis ka na. Mas mabuti nga kung hindi ka na babalik mamaya eh. Babalik po ako mamaya. Ipagluluto ko kayo ng paborito niyong pinakbet. Kaya hintayin niyo po ako. Yung mga bilin ko po, Aling Minda, huwag niyong kalilimutan. Sige po, alis na po ako. Ay nako, napakamanhid talaga ng babaeng to. Hindi ko alam kung bakit siya nagsusumiksik dito sa bahay namin. Alam naman niyang ayaw ko sa kanya. Sino kaya itong tumatawag? Number lang yung lumabas sa screen ng cellphone ko. Hello? Sino po to? Opo. Ako nga po si Diana. Ha? Saan pong ospital? Sige po, pupunta na ako agad dyan. Diyos ko, dinala ni Aling Minda ang sarili niya sa ospital. Kung alam ko lang na masama ang pakiramdam niya, hindi na sana ako umalis. Sana binantayan ko na lang siya. Kahit ayaw niya sa akin, ayoko namang may mangyaring di maganda sa kanya. Sana okay lang si Aling Minda. Sana okay lang siya. Ay, nako, Diana. Sa lahat ng walang tulog at sobrang stress sa pag-aalaga sa isang masamang nilalang sa ospital, ikaw na yata itong masaya. Bakit ba? May maganda kasing balita. For discharge na si Aling Minda mamaya. Buti at walang masamang nangyari sa kanya. Ay, sobrang nag-aalala nga ang mga anak niya eh. Nag-aalala pala sila. Bakit hindi sila umuwi para asikasuhin ng nanay nila? Nasa Cebu si Kuya Amboy at hindi rin niya maiwan ang asawa niya na maselan magbuntis. Si Leia naman tumawag sa akin. Exam kasi nila kaya nakiusap siyang wag kong iiwan ng nanay niya. Wow! Close kayo nung Leia na yun? Kahit muntik ka na niyang sabunutan at palayasin dati. Saka, hello, exam niya? Exam mo rin naman, di ba? Pero ikaw, absent ka? Ay, naku, kaloka ka. Okay lang, Ronnie. Sa ganitong paraan ko lang sila mababayaran sa pagkup-kup nila sa akin. Oh, siya. Basta, girl. Huwag ka masyadong mag-alala dyan kay Aling Minda. Tandaan mo, ang masamang damo, matagal mamatay. Sira ka talaga. Pero alam mo ba, nung makaramdam ng hindi maganda si Aling Minda, pumunta siya ng ospital. Yun pala, sobrang taas ng blood pressure niya. At alam mo ba, ako ang contact person na ibinigay niya. Natural! Ikaw lang yun nandito eh. Alam nga namang yung mga anak niya, nasa malayo ngayon, di ba? Pero to think na pinatawag niya ako, Ronnie, ako talaga na-hate niya. Masaya sa pakiramdam ko yon. Yung kahit papaano inaasahan pala niya ako. Ewan ko sa'yo, girl. O sige na, uuwi na ako para makabalik ka na sa nanay-nanayan mo na di ka naman tinuturing na anak.
kailangan yung inumin tong mga gamot para lumakas kayo agad. Sobrang saya ko kasi walang masamang nangyari sa inyo. Kasi Aling Minda, ikaw na lang pong meron ako. Kaya gusto ko kayong ingatan. Ano pong nangyayari sa'yo, Diana? Huwag mo nga akong yakapin at hindi ako makahinga. Pasensya na po, Aling Minda. Masaya lang talaga ako na okay na kayo. Nangako ako kay Lea at kay Kuya Amboy na hindi ko kayo papabayaan. Pati na rin po sa puntod ni Mang Norberto. Sumumpa po ako. Ay nako, napakadrama mo. Sige na, kunin mo na lang yung pagkain na inihanda mo at kakain na ako para makainom na rin ako ng gamot. Sige po, sandali lang po at kukunin ko. Naku, tinanghali na ako ng gising. Wala talagang kwenta tong si Diana. Hindi man lang ako sinabihan. Siguradong pumasok na siya sa eskwela. Sayang ang araw sa labas. Nakapaglaban na sana ako ng mga kortina. Aling Minda, gising na po pala kayo. Gusto niyo na bang kumain para makainom ng gamot? Nakapagluto na po ako. Diana, bakit nandito ka? Hindi ba may klase ka? Baka madrop ka na sa dami ng absent mo, aba. Hindi pinupulot ang tuition fee mo. Pwede naman po akong umulit ng pag-aaral next year pag hindi ako pumasa. Mas importante po kayo sa akin higit sa ano paman. Sus, ang drama mo talaga. Siguro sinusuhulan ka ng mga anak ko, no? Magkano binabayad nila sa'yo, ha? Mamaya na ako kakain. Maglalaban na muna ako. Ay, nakapaglaban na po ako kanina pa. Kung ganun, maglilinis na lang ako ng mga kwarto sa itaas. Nakapaglinis na rin po ako ng mga kwarto at ibang sulok ng bahay. Nakapagwalis na rin po ako sa likod bahay. Nagagawa ko na po lahat ng mga dapat gawin. Tara na po, kumain na po kayo para makainom na ng gamot. Teka, dinidiktahan mo ba ako sa mga dapat kong gawin? Gawin niyo na po, Aling Linda. Hindi kayo gagaling agad pag pasaway kayo. Amboy, kailan ka uuwi dito sa bahay? Baka hindi mo na ako maabutang buhay. Si nanay naman. Oo, basta. Uuwi kami ni Christina dyan. Huwag kayo mainip. Yang si Diana ay napakakulit. Lagi sinasabi sa akin na anyayahan ko daw ang asawa mo na pumunta dito. Para magkakilanlan naman kami. O sige na, isama mo siya pag uwi mo rito, ha? Napipilit ka na nga ngayon ni Diana, Nay. Iba na yata ang ihip ng hangin. Kaya nga hindi kami nag-aalala sa'yo. Magaling ang tagapangalaga mo. Pasalamat tayo na kahit masungit ka, di ka nilalayasan ni Diana. Wala lang siyang pamimilian dahil nagtitipid siya. Ayaw niyang gumastos kaya ayaw niyang lumipat ng bahay. Yun lang yon. O sige na, may gagawin pa ako. O siya. Sige nanay. Tatawag na lang ako ulit mamaya. Ingatan mo ang sarili mo ha. Mahal kita, Nay. Kayo mag-iingat ni Christina. Mahal ko rin kayo. Ay, nako. Matapos na ang ginaganchilyo kong balabal. Maganda to at pinaghirapan ko to. Siguradong magugustuhan to ni Diana. Napakatigas talaga ng ulo ni Diana. Kung tatapusin niya lahat ng trabaho dito sa bahay, ano pa kaya ang gagawin ko dito? Linggo ngayon at walang pasok. Ano kaya kung yayain ko si Diana na magpunta sa mall? Matagal na rin akong hindi nakakapanood ng sine. Sino kaya ang nasa gate? Sandali nga at mapuntahan. Dito ho ba nakatira si Diana? Sino ho sila? At anong sadya mo kay Diana? Aling Minda! Nakita ko na yung pinapahanap niyo sa akin! Ikaw ba si Diana?
Ay, Diyos ko. Kamukhang-kamukha ka ng yumao kong kapatid na si Carolina. Ay, teka po, sino po kayo at bakit niyo ako niyayakap? Bakit kilala niyo nanay ko? Oo, teka. Sandali. Bakit bigla ka nalang pumapasok dito sa bakuran ko? Ay, pasensya na ho kayo. Sobrang saya ko lang na makitang muli ang pamangkin ko. Ako ho si Loretta. Kapatid ko ang nanay ni Diana na si Carolina. Narito ako para iuwi na si Diana sa probinsya namin. Diana, napakasaya ko dahil sa wakas nakita na kita. Alam mo bang hinihintay ka ng mga pinsan mo sa probinsya? Gusto ka na nilang makilala. Ganun po ba? Pasensya na kayo, Aling Loretta, ha? Hindi ko kasi kayo nakilala noon kahit minsan man lang. Kaya kahit may ipinakita kayong mga papeles, patunay na magkamag-anak tayo, hindi ko po... Ay, nako. Diana, ano ba naman ang sinasabi mo? Huwag na Aling Loretta ang itawag pa sa akin. Tia Loretta na lang dapat. Ako na lang at ang pamilya ko ang natitirang mga kamag-anak mo. Kaya naman dapat lang na ako na ang mag-aruga sa'yo. Po? Pero... Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Menor de edad ka kaya dapat lang na sa akin katitira. Lahat ng naiwan ng kapatid kong si Carolina ako na rin ang bahala mag-asikaso para sa'yo. Sa ngayon, mag-impake ka na. Po, pero dito po ko nag-aaral at saka may sakit si Aling Minda. Hindi ko po siya pwedeng iwanan. Yan na nga isa sa mga dahilan kung bakit gusto rin kitang kunin. Alam kong hindi maganda ang trato ng pamilyang ito sa'yo. Nagtanong-tanong ako. Hindi tamang nagpapakaalipin ka sa bahay na ito. Hindi mo naman kadugo ang mga tao rito. Ako ang mas makakapag-alaga sa'yo. Bigyan niyo muna ako ng oras, Tia Loretta. Hindi ko talaga maiiwan ang pag-aaral ko. Hindi ko rin maiiwan si Aling Minda. Hindi ko man siya kadugo. Pamilya ko na rin sila. Makapagpahinga ka na. Huwag niyo sabihin sa akin na iniisip niyo pa rin yung sitwasyon ni Diana. Ba't ko naman iisipin si Diana? Ano naman sa akin kung umalis siya? Kung sasama na siya sa kamag-anak niya sa probinsya, okay lang po yun. Hanap na lang tayo na makakasama mo sa bahay. Ang sa akin lang, ngayon lang niya nakita ang tiyahin niyang yun. Baka naman hindi siya alagaan nun. Uy, si Nanay, nag-aalala kay Diana. Sa bagay, ngayong wala ko riyan, saka ko naisip na mali ako ng pagkakakilala kay Diana. Mabuting tao pala talaga siya. Kaya pangako ko sa sarili ko, babawi ako sa kanya. Alam mo ba, Lea, nakinig ako sa usapan nila ng tiyahin niya kanina. Ay, napakatigas talaga ng ulo ni Diana. Ayaw niyang umalis dito dahil hindi niya ako maiwan. Sabi niya, kahit hindi niya ako kadugo, pamilya na rin ang turing na sa akin. Sa kabila ng mga hindi magandang ugaling ipinakita ko sa kanya. Nay, huwag ka nang umiyak. Alam niyo, ganyan na talaga si Diana noon pa man. Ayaw lang natin makita yung kabutihan niya dahil ayaw natin siyang tanggapin sa buhay natin nun. Kaya kung ayaw niya siyang umalis, sabihin niyo yung totoong nararamdaman niyo. Sigurado matutuwa si Diana. Naku, ano ba tong ginagawa ko sa labas ng kwarto ni Diana? Gusto ko siyang pigilan sa pag-alis pero may karapatan ba akong gawin yun? Hindi ba nakakahiya? Tama bang sundin ko ang payo ng mga anak ko na pigilan si Diana?
Paano kung gusto pala niyang sumama sa tiyahin niya? Sana buksan niya ang pinto. Kakausapin ko lang siya at ibibigay ko na rin tong balaban na ginanchilyo ko. Sana magustuhan niya. Aling Minda, may kailangan po ba kayo sa akin? Ano yung dala nyo? Para sa akin ba yan? Diana, anong ginagawa mo dyan? Akala ko nasa loob ka ng kwarto mo. Itong dala ko, huwag ka nang umasa. Hindi to para sa'yo, no? At bakit naman kita bibigyan ng ganito? Sige na, alis na ako. Uy, si Aling Minda, kunwari pa po kayo. Para sa akin yung dala nyo, di ba? Ayan nga't may pangalan ko pa eh. Akin na nga po, titignan ko. Ay nako! Ibalik mo sa akin yan, Diana. Hindi para sa iyong balabal na yan. Alam kong para sa akin po ito. Wow, napakaganda naman ang pagkakagawa nyo. Ang bango pa. Amoy pagmamahal. Lagi ko po itong gagamitin. Nasa kamay mo na di sa'yo na. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Nagustuhan ko po talaga. Salamat, Aling Minda. Naalala ko nung nakaraang Pasko. Ginawa niyo ng ganitong balabal ang mga anak niyo at si Mang Norberto. Sabi niyo, mga taong mahalaga lang sa inyong binibigyan niyo ng ganito. Ibig sabihin pala, Aling Minda, mahalaga rin po ako sa inyo. Salamat! Ano ka ba, Diana? Huwag mo akong yakapin. Para kang bata. Hayaan niyo na akong yumakap sa inyo, Aling Minda. Alam niyo, hindi ko po naranasan ang yumakap sa isang ina. Bago nawala ang nanay ko, lagi siyang nasa malayo para magtrabaho, kaya hindi ko po siya nayakap ng ganito. Diana. Nang makilala kita, Aling Minda, parang nagkaroon na rin ako ng isang ina. Hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi makakalimutan? Ibig mong sabihin ay... Ayoko talagang sumama sa tiyahin ko po sa probinsya. Kaya lang, baka doon talaga ako nararapat tumira. Pero huwag kayong mag-alala, Aling Minda. Hindi ako aalis at hindi ko kayo iiwan hanggat hindi pa dumarating yung ipinangako ni Kuya Amboy na makakasama nyo dito sa bahay. Aalis ka pala. Sige, hindi kita pipigilan. Kung saan ka magiging masaya, yun na rin ang gusto ko. Aling Minda. Hindi kita pipigilan, Diana. Pero bakit ganito? Ang lungkot-lungkot ko. Pakiramdam ko ay nagpapaalam na naman sa akin ang isa sa aking mga anak. Mabuti pang matulog na. Tuwing may isip ko kasi na aalis na si Diana bukas kasama ang tiyahin niya, nalulungkot talaga ako at naiiyak. Dito ko na nga rin pinatulog ang tia Loretta niya para bukas ng umagay maihatid ko naman sila sa bus terminal. Teka, sino ba yung may kausap sa labas ng bahay? Oo, syempre naman. Tulad ng ipinangako ko sa'yo, uuwi na kami bukas. Yung pamangkin ko, menor de edad pero masipag yun. Ay ako na nagsasabi sa'yo, hindi tayo mapapahiya kahit kaninong pamilya pa siya magtrabaho sa Maynila. Anong sinasabi niya? Ipapasok niyang kasambahay si Diana? Oo, sinabi mo pa. Siya ang beneficiary. Ako na rin ang kukuha nun. Ay, siguradong tiba-tiba tayo. Oo, sige. Totoo ba lahat ng narinig ko? Aba, hindi pwede yun. Kawawa si Diana. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya sa labas ng bahay na to. At hindi ako papayag. Kailangan kumilos ako at makialam. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring hindi maganda kay Diana. Ay, magandang umaga, Diana. Handa ka na bang umalis? Alika at baka maiwan na tayo ng bus. Nasaan ba ang mga gamit mo? Yung mga gamit ni Diana,
Ipinasoli ko na ulit sa cabinet niya. Hindi na siya aalis sa pamamahay na to. Kung may aalis dito, ikaw lang yun, Loretta. Anong sinasabi mo, Minda? Aba, naloloka ka na yata. Talagang bruha ka pala no? Bakit? Gusto mo bang manatili si Diana dito? Para saan? Para alipinin mo? Mahiya ka ngang babae ka? Ikaw ang mahiya sa sinasabi mo. Ayaw na nga ni Diana na sumama sa'yo. Nagbago na ang isip niya. Hindi ba, Diana? Totoo po yun, Tia Loretta. Hindi na ako sasama sa'yo. Dito lang po ako. Anong sinasabi mo, Diana? Hindi yan pwede. Masisira ako. Ang ibig ko sabihin, hinihintay ka na ng mga pinsan mo kaya sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Halika na. Aalis na tayo. Sasama ka sa akin. Aray ko, Tia Loretta. Bitiwan niyo ako. Nasasaktan ako. Hindi ako sasama sa inyo. Tumigil ka na, Loretta. Bitawan mo si Diana. Hindi siya sasama sa'yo. Ikaw ang tumigil, Minda. Tumigil ka sa kalalason mo sa utak ng pamangkin ko. Tandaan mo, ako ang kamag-anak, hindi ikaw. Hindi ka niya kaano-ano. Pwede kitang idemanda. Sige, magdemandahan tayo. Payag ako. Basta bitawan mo si Diana at huwag mo siyang sasaktan. Dahil habang narito ako, hindi ko papayagan na may mangyaring masama kay Diana. Hindi! Nay! Nandito na ako! Maya-maya lang darating na rin si Attorney Ruiz para malaman natin ang mga pwede natin gawin para kay Diana. Ay, salamat naman, Amboy. Sakto ang dating mo. Uuwi naman talaga ako, Nay. Pero nung makausap kita kagabi at sinabi mo sa akin ang mga narinig mo sinasabi ni Aling Loretta, sa kausap niya sa telepono nagmadali na talaga ako. Kuya Amboy, pasensya na sa inyo sa abalang dala ko. Dahil sa akin, halos tumaas ang presyon ni Aling Minda. Ito talaga si Diana. Siya na nga mapapahamak, ibang tao pa rin ang iniisip. O basta, kakausapin natin ang masinsinan ng tiyahin mo pagdating ni attorney. Kaya huwag ka na mag-alala. Tama si Nanay Diana. Pamilya mo na rin kami. Hindi namin nahayaang mapahamak ka. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Tia Loretta, ano ba yung sinasabi nyo? Nakakahiyang pinagagawa mo sa akin. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng pangalan ng mga magulang ko. Diana, alam kong hindi mo ako maiintindihan kaya eto at ipapaliwanag ko sa'yo. Kaya nga hiniling ko na makausap muna kita bago ako makipag-usap sa attorney nyo at sa mga epal na tao dito. Hindi ako pwedeng makulong at hindi ako pwedeng umuwi na walang dalang pera. Pero... Wala nang pero. Bigyan niyo ako ng pera at kalilimutan kong nakilala kita. Hindi na ako maghahabol o magpapakita pa sa'yo. Dito ka natitira kasama ang mga epal na yan hanggang sa mamatay ka kung yan ang gusto mo. Basta bigyan niyo ako ng pera. Sige, bibigyan ka namin ng pera. Kausapin natin si attorney. Basta siguraduhin mo lang, Loretta. Pag nakakuha ka na ng pera, hinding-hindi mo na ilalagay sa alanganin nitong si Diana. Dahil kung hindi, ako talagang makakalaban mo. Diana, umalis ng tiyahin mo pagkatapos niya makuha ang pera at pirmahan ng kasunduan. Nagpaalam ba naman siya sa'yo? Hindi na po niya nagawang magpaalam. Baka nahihiya sa akin si Tia Loretta. O mas tamang sabihin na wala naman talaga siyang pakialam sa akin. Buti pa nga po kayo, Aling Minde. Ako? May pakialam sa'yo? Sino may sabi? Hindi mo ba alam na naisip ko lang na pag umalis ka dito mawawalan na ako na makakatulong sa gawaing bahay? Mas okay nang narito ka kaysa kumuha pa ako ng katulong na babayaran. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, Aling Minda, alam kong mahal niyo na ako. Dahil kung hindi niyo iimbitahan ng kaibigan kong si Ronnie na bumisita dito sa bahay.
Diana, nagiging madaldal ka at kung ano-ano nang sinasabi mo. Kumilos ka na, tingnan mo kung sino nasa gate. Eh malay mo, bisita mo pala yan. Napakaganda naman itong bestida. Maraming salamat po. Bagay na bagay eterno rito yung balabal na bigay nyo. Isusuot mo yan sa birthday ni Leia. Magkakaroon tayo ng kaunting salo-salo. At ikaw din, malapit na rin ang birthday mo. Kapag nasa tamang edad ka na, pwede ka na magdesisyon para sa sarili mo. Pangako ay hindi kita pipigilan. Susuportahan na lamang kita. Salamat po, Aling Minda. Aling Minda. Hindi ba parang ang tanda ko na dahil yan ang tawag mo sa akin? Bakit kaya hindi mo na lang ako tawaging nanay? Ano sa tingin mo, Diana? Nanay? Sigurado po ba kayo, Nanay Minda? Alam, naiiyak po ako. Salamat, Nanay Minda. Salamat po. Amboy! Leia! Diana! Nasaan na kaya ang tatlong yun? Baka abutan pa kami ng ulan sa sementeryo. Nandito na ako, Nay! Oh, nandyan na rin pala sina Leia at Diana. Diana, ako na lang magdadala nito. Ako na lang, Leia. Mabigat to. Kadarating mo lang galing sa mahabang biyahe. Siguradong pagod ka. Ay nako, ano ba naman ang dalawang to? Sumobra naman yata kayo sa kaswitan. Baka sumobra din ang saya ng tatay niyo sa langit pag nakita kayong ganyan. Sana nga nasa paligid lang ngayon si Mang Norberto para makita niya kung gaano ako kasaya sa piling niyo.